galing sa India. Sila po ang mga madre ng isang congregation na pangalan, Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament. Ang pangalan po nila ay si Sister Rose. Sister Rose, please stand up, please. Bigyan natin siya isang malakas na palakpak. At ganoon din ang kasama niya si Sister Elsa. Palapakan natin si Sister Elsa. Thank you, Sherwin. Focus mo sa kanila. Thank you po. So mga kapatid, alam natin ngayon, ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma. At ibig sabihin, malapit na po ang mahal na araw. Natakpan na ang lahat ng mga imahe, pati crucifix. Pero dito pa rin ang mga imahe ng po Nazareno, ang ating mahal na ina ng Dolorosa, at Santa Veronica, Santa Maria Magdalena, at ganoon din si San Pedro. So ibig sabihin, malapit na ang mahal na araw. Sa pamamagitan nito, celebration nito, ilagay natin sarili para sa itong darating na araw na mahal na araw starting next Sunday. Mga kapatid, itong ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma, dinala ng ating simbahan sa ating lahat, kasama ng Panginoong Yesus, nandyan sa harapan ng libingan ni Lazaro. Sa pamamagitan ng itong banal na pagdiriwang, sabihin ng Panginoong Yesus sa ating lahat, mga kapatid, marami, hindi lang po sa Lazaro, marami mga tao, parang nandyan sila sa loob ng libingan. Tayo mga kapatid, sabihin ng Panginoon, hindi dapat ang ating buhay nandyan sa loob ng libingan dahil mayroon po tayong isang buhay na walang hanggan. Itong buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid, ito depende sa ating buhay ngayon. Ang ating buhay sama-sama sa isa't isa. Ngayon, mga kapatid, upang tanggapin natin itong buhay na walang hanggan, kasama ni Jesus, 2 bagay ang abot siya sa atin. Una, sabihin niya sa atin lahat, mga kapatid, katulad na sinabi niya sa mga tao nandyan sa kanyang paligid, nandyan sa harapan ng libingan ni Lazaro. Alisin mo ang mga bato. Alisin mo ang batong ito, sinabi. At least guys, si Lazaro, mga kapatid, isa lang ang bato nandyan sa harapan ng kanyang libingan. Pero para sa atin, hindi lang po isa, siguro marami mga bato nandyan sa harap natin. Parang hadlang sa atin. Di kaya ng pasukin ang grasya ng Panginoon sa ating puso, ang ating buhay. Siguro mga kapatid, ito mga bato bilang hadlang sa atin. Siguro ang ating di kaya magpatawad sa ating mga kapwa. Ating unforgiveness perhaps. Siguro mga kapatid, dahil sa nakaraan na talagang masakit na bagay na nangyari sa atin. Di natin kaya. Parang isang hadlang, parang isang bato nga. Minsan tayo mga kapatid, ang ating paghuhusga sa ating mga kapwa, no? O ganun lang siya. We put the people in a box, mga kapatid. Dahil sa kanilang ginawa sa atin siguro. Para isang hadlang, sabihin ng Panginoon, alisin mo na ito mga bato. Bakit? Upang pasukin ang grasya ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, narinig po natin sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Ezekiel sa kanyang aklat niya, Kapitulo 37, versikulo 12, mga kapatid. Sinabi ni Propeta Ezekiel, sinabi ni Yahweh, sa pamamagitan ng Propeta Ezekiel, sinabi niya, ibubukas ko ang inyong libingan,
Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Ito mga Israelita, mga kapatid, noong panahon ni Propeta Ezekiel, nandyan na sila sa bilang bihag, nandyan sa Babylonia. Para sa kanila, parang walang pag-asa sa kanilang buhay. Ngayon din minsan sa atin, parang walang pag-asa. Pero mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, alisin mo na ito mga bato, ito mga hadlang sa buhay mo, sa puso mo, upang papusukin ang aking grasya. Amen? Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, kahit tinanggal na ang mga bato, pero katulad na sinabi niya kay si Lazaro, nagsigaw pa siya, Lazaro, lumabas ka. Kahit tanggal na ang bato, mga kapatid, kailan din lumabas si Lazaro? Bakit ba? Dahil katulad sa mga tao nandiyan, katulad na sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, 11 ni San Juan, Kapitulo, versikulo 25, sinabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay, upang ipagayagin natin sa ating mga kapwa. Si Jesus ang ating buhay at muling pagkabuhay. Kahit marami mga bagay na nangyari sa atin, kailangan akong lumabas sa aking comfort zone. Minsan mga kapatid, itong unforgiveness ay ito, we are very comfortable, no? Pagkahusga natin, very comfortable po tayo. Parang walang pag-asa sa ating buhay, very comfortable po tayo. Sabihin ng Panginoon, lumabas ka. Bakit mga kapatid? Dahil sa atin, nasa atin na ang Espiritu ng Panginoon. Sinabi ni San Pablo, mga kapatid, Kristiyano, taga-Roma, ang kanyang sulat niya, Kapitulo 8, versikulo 12, sinabi po niya, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kung hindi tayo lumabas, mga kapatid, kung nandyan lang tayo sa ating comfort zone, parang insulto tayo, ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng pagmamahal, Espiritu ng kapatawaran, Espiritu ng habag. Ngayon, sabihin ng Panginoon Yesus sa atin, kung nandyan lang tayo sa ating comfort zone, paano tayo, tawag natin na itong sulong padayon. Mga kapatid, si Jesus, ang ating buhay, ang ating muling pagkabuhay. Alisin natin ito mga bato, ito mga hadlang, at lumabas po tayo sa ating mga parang libingan upang mabuhay po tayo at ipahayag natin sa buong mundo, si Jesus ang aking buhay, ang aking muling pagkabuhay. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus. Sumasambalataya ako sa Diyos Amang amang makapangyarihan, makapangyarihan,